Pod Network Entertainment. There are job websites na ginagamitan ng AI. Oo. So kung nakuha mo yung mga keywords doon, kung ATS friendly ang iyong CV or resume, mas kayo ang mapapansin ng website na yon. Mas mamamatch kayo dun sa kumpanyang ina-applyan ninyo. Kasi syempre it's a tool eh. So magkakaroon yan ng ATS scan. So dapat may mga keywords ka talaga, yung mga sections mo maayos, yung formatting mo rin, like information like your skills, job titles, educational background, work experience. Dapat maayos yung pagkaka-format mo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, kasama ko ang aking co-host si Zar De Los Reyes, ang inyong career coach and Upwork expert. At meron din siyang CRSP sa dulo ng pangalan niya. Hello, Zar. Hi, Stanley. Ito sa mga Immortal na nakikinig ngayon, no? Please like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify and Apple Podcasts. If you wanna watch the video podcast, makinig po kayo at mag-subscribe sa The Pod Network Entertainment's YouTube channel. And follow us in our socials. Ako po, Stanley Chi on all social media platforms. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. At ang aming Suplado Motors na may collaboration with Julius and Tintin sa 1PH. We'll be doing road trip with Stanley Chi and we'll be featuring different products and items related to the motoring industry. Alam mo, gusto ko mag-road trip tuloy. Diba? Isang beses gawin natin yung road trip. Oo. Sama natin si Jasper tsaka si Jeff. Kasama yung mga happy hour homies. And we'll be featuring different personalities sa Suplado Motors na YouTube. Mag-subscribe po kayo dyan. May mga nakaschedule na po ng mga artista, mga celebrities. Ipapakita nila yung mga chikot nila. So, like and subscribe. Yung kay Zarden po, sa kanyang social media accounts. Sa LinkedIn, makipag-connect kayo sa akin doon. Makikita niyo yung activities ko. Makikita rin niyo rin yung mga jobs na sinusupport ko at saka pinapost ko. And then, go to my social media accounts. Follow me there at my other office PH. Yung maliit na bagay na pag-subscribe sa amin, para sa inyo maliit na bagay, sa amin napakalaking bagay po niyan. Hindi lang sa mga personal social media accounts namin, kundi pati sa Underpaid Podcast at sa Suplado Motors. Okay? Our topic sa ating Resume Mondays is sorry kasi ang dami nating Resume Mondays na ni-record, no? What is an ATS-friendly resume? O, sige nga, ano yung ATS, Stanley? ATS. Ano? ATS, Applicant Tracking System. Galing! Yun, okay. O, ano yung applicant tracking system? Yan ay tatanong ko sa'yo. So, yung applicant tracking system, yun yung mga ginagamit ng mga recruiters or ng isang company to manage yung mga applications. So, it's usually a software. Meron, like, for example, for me, meron akong experience sa Greenhouse, sa JobVite. So, we use it to manage the hiring process. So, software siya. Itas ngayon, yung mga ATS, syempre mas advanced na. Meron na yung mga recommendation systems, meron na yung mga AI, di ba? So, kailangan maging ATS compliant ang resume mo. Oh. Oo. Syempre kapag kunwari maganda yung ATS compliant yung resume mo, samahan mo na yung recommendations at saka AI, syempre, ikaw magiging nasa top ng list ng mga applicants. There are job websites na ginagamitan ng AI. Oo. So kung nakuha mo yung mga keywords doon, kung ATS friendly ang iyong CV or resume, mas kayo ang mapapansin ng website na yon. Mas mamamatch kayo doon sa kumpanyang ina-applyan ninyo. Kasi syempre it's a tool eh. So magkakaroon yan ng ATS scan. So dapat may mga keywords ka talaga, yung mga sections mo maayos,
yung formatting mo rin, like information like your skills, job titles, educational background, work experience, dapat maayos yung pagkaka-format mo. And instead of using yung mga, alam ko naman nagpapaganda tayo ng resume, yung mga fonts na kakaiba, Oo. make it a formal resume. Make it simpler. Syempre, nung other episode, sinabi natin dapat 1 page lang yung resume. Oo. Ilagay niyo yung mga importanteng ilalagay doon in bullet points. Yung bullet points mo, 2 sentences, okay na. Diba? And ito isang tip na binigay namin dati sa past episodes. Halimbawa, ang isang kumpanya naghahanap ng supervisor tapos may mga nilagay silang description, job description ng isang supervisor na hinahanap nila. You use those keywords na nakita mo dun sa description nila. Tama. Ilalagay mo dun sa resume mo. Oo. Or Kasi, CV. Tama. Kasi yung keywords na yon, it would determine if yung job na yon matches your skills and experience. Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast. members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank Please. you. Yay. Please, we need money. Ayun. So, lalo na, actually, kapag binigay mo lang yung resume mo to a recruiter tas wala naman silang ATS or search function, di naman exactly nagmamatter. Pero overall, there are a lot of companies right now, lalo na companies na malalaki, na merong applicant tracking system. You have to make sure na ATS compliant yung resume mo. So, dapat medyo simple lang yung resume. Kasi iba, dami-daming tables nakakagulo ng ng scan yun. Oh, what are the websites that uses yung mga ATS na naghahanap ng Yung mga ATS? ATS? Oo. Yung mga Greenhouse, Jobfight, iSIMS yata, hindi ko alam paano mag-pronounce nun Meron akong bagong ginamit Tapos meron na rin kaming mga software like yung Teamable for example. Pero ito I'll make it easy for you. Gusto mo maging ATS compliant ang resume mo? Maraming mga resume softwares dyan. Personally, I use JobScan. Okay. Yung JobScan, nagbibigay rin siya ng recommendations. Very automated. Is this mas bagay sa mga freelancers? Yung No. It's for ATS na, everyone. For everyone Kasi, ito lalo na kunwari, mag-apply ka sa mga big companies, mga top companies dito sa Pilipinas, San Miguel, ganyan. Unilever, Unilever, mga Procter P&G. Gamble. So kung mag-apply ka, malamang may ATS system yan. Hindi pwedeng wala. Ano ba yan? Yung mga recruiters doon as in nagsasort sa mga papers, di ba? Hindi May naman mga headhunter sila na Oo. Meron or Nag- gumagamit ng even yung mga job sites, 'di ba? Gumagamit 'yan ng ATS or meron namang AI system dun sa system nila. So kailangan talaga yung resume mo, make sure it has keywords, the formatting is very simple. You can use a software para madali for you like JobScan that you can use it for free. Marami hindi lang JobScan yung yung pwede mong gamitin. Parang meron rin yatang resume.io So, madami kang pwedeng gamitin. Okay. Pwede siya maging automated. So, Google ka lang, yung JobScan, yun ang ginagamit ko. Sige, magbibigay tayo ng tips on how to create an ATS resume. Number 1, use an ATS resume template. Zar. Ayun. So, yung resume template naman, usually it's very simple. Meron rin naman, if you Google like mga templates online, lagay nyo lang ATS compliant resume template. May mga lalabas doon. Tapos pwede nyo i-follow. Alternatively, meron rin mga software that you can use. Like yun nga sinasabi ko, JobScan. Or if you're not comfortable with JobScan, then use another ATS resume checker. Yung mga format na ginagaya ninyo sa Canva, sa Word, di ba? Parang ganun din sa ATS na resume template. Alam mo ba, ayoko gumamit ng Canva. Pero sa totoo lang, eto
Sa totoo lang, yung mga Canva times, okay lang yon. Sometimes it doesn't matter. Pero etong ATS kasi, it matters kapag job scan ka, ini-ATS scan ka. Oo. Kasi nga, di ba, madami tayong tools and systems. And you have to make sure na yung tools and systems na yon, nababasa yung resume mo ng maayos para ma-match ka or i-prioritize ka dun sa job search. So, ayan Eto, pangalawa. Label resume sections clearly. Ito naman siguro madaling maintindihan. Kunyari, yung skills, yung education, professional experience or work experience, no? I-label nyo clearly. Yung madaling makita. Hindi Oo. Kasi ano rin yun, magiging effective rin yun sa job scan. Mas madali. And use the proper keywords. Kasi yung keywords nga sinasabi namin dun sa mga ina-applyan ninyo. Diba? Para mahanap kagad kasi kung AI yung naghahanap ng resume, no? Masascan nila yung mga words na gagamitin mo. Okay. Pangatlo, avoid headers, columns, tables, and graphics. Yeah. Bakit ganun, Zar? Kasi syempre, ang ATS naman, rini-read naman niya everything Ini-read niya yung text. Unnecessary na yung mga tables and graphics. So, text lang talaga nire-read niya. So, very unnecessary. Tapos, it's easier to read pa. Ako hindi ko alam bakit kailangan ng graphs or or yung mga columns and tables sa resume. May mga naglalagay. Meron ako mga nakikita. Kakaiba yun I haven't seen. Kasi minsan may mga nag-apply din naman sa opisina namin. Pag scan ko, wala naman ako nakikitang graphics and tables. Kasi Yung ako madami. column, no? Ako mga hundreds of resumes. Depende sa sa Hundreds. kumpanya or industriya. Minsan thousands yung na-receive naming applications. Alam minsan, pag nagpo-post kami ng job, nakaka-receive kami na sa isang job, mga 1,000 plus applications a day. Minsan kailangan namin i-stop yung search para lang ma-clean up namin yung mga applications. So also a font size should matter rin, mga 10 to 12 lang na font size Tsaka sana Alam mo 16, 'di ba? Oo, wag masyadong yung fonts na gagamitin yun. ATS friendly font, ito yung pang-apat. Select an ATS friendly font. Huwag na yung masyadong Old English or yung mga masyadong fancy fonts. Use Arial, Calibri, Cambria, Garamond, and Georgia. And then the size should be readable. Yeah. Huwag naman sobrang liit. Oo, mga 10 to 12 nga. Actually, 9 is okay. 9 is okay. 9 is okay. Pero 10, yun ang Panglima, apply keyword optimization. Alam mo, kung magaling ka sa SEO, madali na to sa'yo. So, 'di ba? Syempre, for the software, for the tool to read your resume, kailangan talaga keyword rich siya. Madali siyang i-search. Madali mahanap. Merong mga keywords like nakikita mo dun sa job description. 'Di ba? Yun. Okay. And pang-anim, ito 6 tips to Choose the right resume file type. Alam mo, usually naman mga PDF lang or PDF, Microsoft Word. yan, di ba? .doc. So, pero meron naman mga acceptable formats, pero siguro stick to PDF and .doc. Yung iba nagbibigay JPEG pero masyadong low res pag JPEG Oo. At saka bakit ka magbibigay ng JPEG? Well, baka mabagal ang internet nila, kailangan i-attach kagad, no? Kaya nag-JPEG, no? Yung ba yun? Yan. Yun ang napapansin ko. So, those are 6 tips on how to create an ATS-friendly resume. At saka yun nga, you don't have to start from scratch. There are a lot of tools that would make your resume ATS compliant. And there are a lot of tools talaga. Even me, I use tools to check the resume kung compliant siya. Para at least, 'di ba, mas madaling mabasa nung tool. Like for example, for me, I use Greenhouse or my team uses Greenhouse. Mas madali siyang mabasa. At saka syempre, kung ikaw yung right candidate,
mas malaking chance na makukuha mo yung job or ma-prioritize ka for an interview. Okay, so good luck sa inyong mga naghahanap ng trabaho, mga immortal. Alam ko, mid-year pa lang. Pero, iniisip ko naman na yung iba dyan, nagbabalak-balak ng umalis. Para Oo. new year, new job. Yeah. Diba? Yung iba naman, nako, hindi ko naaantayin yung Christmas party. Wala naman kaming para fall this year. Diba? Or yung iba naman, nakasama na ako sa outing okay na ako, pwede na akong umalis. Diba? Oo. O kaya, talaga di nyo na mapigilan. Sa September ninyo, i-submit yung mga CV ninyo. Uy, may kukwento ko sa Zara. Oh, ano Alam mo kwento? dati, may nag-apply ng as art director sa isang ahensya. Oo. Yung papel niya, gusot-gusot. Tapos isang page nga lang na walang picture, ganyan. Sabi ng receptionist, eto, sabi niya sa aplikante, eto, tingin nyo, yung ganito, makakapasok sa sa opisina. Tapos ginawa. Ano? Kinrampol yung resume, Oh my tinapon. God. Kasi hindi presentable. Mm-mm. Buti nga ngayon, email na lang. Pero dati talagang hard copy. Oo. Diba? So, swerte kayo. Yung mga Gen Z, mga millennials na So, naghanap ng nasa na trabaho. kaya yung guy na yun ngayon? Hindi ko alam. Baka baka nasa ibang kumpanya, di ba? But that was a long time ago. No? Oo. May iba naman na hindi pa familiar doon sa creative resumes. We submit the formal resumes Mm-mm. Anyway, sa mga immortal dyan, good luck sa inyo at syempre, subscribe sa Underpaid and sa mga social media accounts namin. So there you have it, guys. For Zar de los Reyes, I'm your host Stanley Chi and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.